Sa gabi ng araw na yon ay nagawang masettle ni Krisa lahat ng kanyang mga kinakailangan upang makaalis ng bansa gaya ng kanyang nais. Tinawagan niya si Mauro, ang dati niyang kaklase na nagulat sa biglaan nitong pagkontak. Ito ang pinili niyang kausapin tungkol doon dahil ito ang may malayong kaugnayan sa asawa niyang si Nick at malabong magsumbong sa abogado. Ang nauna niyang naisip na hinga ng pabor ay sana si Peter dahil hindi ito mahirap lapitan. Ngunit nagdadalawang isip si Krisa dahil anuman ang mangyari ay kaibigan pa rin ito ni Nick. Mabuti na yung nag-iingat kaysa naman mabulyaso ang gagawin niyang paglayo muna. Hindi niya na rin yan ipinaalam pa sa kaibigang si Rita. Masyado itong madaldal na baka kapag tinanong ni Nick ay agad na ditong umamin. Siya lang ang madrasta at si Mauro ang tanging makakaalam ng planong ginusto niyang gawin muna. Napatawag ka, Miss Aguilon. Maingat ang tono na tanong nito na walang kaalam-alam sa mga naging kaganapan sa buhay ng babae. Busy ito sa mga nilakad niya at walang panahong makialam pa dito. Pwede ba ako humingi ng pabor sa iyo, Mauro? Napaahon sa kanyang inupuan si Mauro. Bukod sa seryosong boses ng kausap niya ay parang malat din iyon o kung hindi naman ay problemado. Napahaplos na siya sa kanyang baba. Malalim na nag-isip. Hindi ba ako mapapahamak doon kay Attorney Bentacourt kung tutulungan kita? Pabiro niyang tanong na may timbre ng paninigurado. Baka sirain niya ang karera at buhay ko lang dahil sa'yo. Hindi niya naman malalaman. Kailangan ko lang talaga ng tulong ngayon mula sa isang kaibigan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sobrang pagod na ang isipan ko. Pati ang katawang lupa ko pagod na. Mababa ka sa boses ng babae ang malat sa muling pagpiyok noon kung kaya naman naalarma na si Mauro. Willing siyang tulungan to sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya kailangang ipagkait. Sabihin mo sa akin, what is your problem, Krisa? Biglang seryoso ng kanyang boses. Hindi na kailangan ni Krisa na isa-isahin pa ang kanyang saloobin para kay Mauro. Gusto rin naman niya na may privacy. Alam niya hindi siya kayang tiisin ito. Lalo pat ito ang unang beses na lumapit. Gusto ko umalis ng bansa, Mauro. Pero hanggat maaari ay ayaw ko malaman ni Numan. Gusto ko munang pansamantalang takasan ng sakit ng realidad na hindi ko alam kung totoo pa ba o panaginip. Stress ang boses na simula ni Krisa. Naiiyak na naman. Sunod-sunod kasi. Ang daming ganap. Ang daming nangyayaring bagay na hindi naman dapat pero kinasangkutan ko. Nakakapagod ng huminga. Do you need a private plane? Offer agad nito na ikinahikbi ni Krisa. Maasahan talagang lalaki. Sana. Alright, nasan ka ngayon? Nasa bahay namin. Ibigay mo ang address. Pupuntahan kita. Nasa bansa ka pa ba? Yes. Hindi kita pwedeng puntahan ng basta kung wala na ako sa bansa. Mahina itong tumawa upang patawanin sana si Krisa. Pero hindi naging epektibo sa babaeng nakatanaong mga mata sa madilim na labas ng bintana ng kanyang silid. Now, send mo sa akin ang address ng bahay niyo. Walang patumpik-tumpik na ibinigay ni Krisa ang address ng kanilang bahay. Buong tiwala niya dito kahit pa alam niya magagalit si Nick oras na malaman nito ang kanyang plano. Sisiguraduhin niyang kapag nangyari ang bagay na yon o bago pa man ito matuklasan na dito humingi ng tulong ay wala na siya sa bansa at nakalayo na. Matapos ang tawag ay lumabas na si Krisa ng silid at pinuntahan ng kanyang madrasta na nagulat sa kanyang biglaang desisyong iyon. Ang akala nito'y pag-iisipan pa nitong mabuting magiging desisyon. Hindi niya sukat akalain na agad-agad na gagawin niya ni Krisa. Gayunpaman ay pinili na lang niyang huwag bumoses at sundin na lang ang gusto ng babae. Maraming salamat po, tita. Ngumiti lang si Vanji. Lula na sila ng sasakyan patungo sa place kung nasan si Mauro na mga sandaling iyon. Pinasundo lang siya nito sa driver dahil inasikaso nito umano ang pakikipag-usap sa kaibigan niyang may private plane, ang may-ari ng Salmeda Holdings na si Lawrence Salmeda. Saan mo naman gagamitin? Basta huwag sa illegal ha. Pareho tayong malilintikan sa asawa ko niyan. Alam mo magagalit yun. Matindi at wala akong magiging kawala kahit na magpalusot ako sa kanya. Humagalpak ng tawa si Mauro habang nai-imagine ang itsura ng kaibigan. Hindi sila literal na simula pa lang ay magkaibigan na. Naging magkaibigan lang niya ito dahil sa madalas na mga gatherings ng mga elite businessmen sa bansa at maging sa ibang mga karatig na bansa kung saan palaging naroon ang lalaki. May ihahatid lang ako. Hindi ko sisirain. Huwag kang mag-alala, ililihim ko sa asawa mo. Isa sa mga babae mo? Hula ni Renz na muling tumawa. Naku, huwag yung may sabit. Malilintikan tayo dyan, Mauro.
Muling tumawa lang si Mauro sa kalokohan ng kaibigan. Palibhasa kasi masaya na sa kanyang pamilya kung kaya ganito na ito kumakapangbuska sa kagayaan niyang single pa rin. Hindi she's just my long time crush. Sinasabi ko na nga ba, ligawan mo na. Huwag mo nang palampasin. Iniwasang sagutin na ni Mauro. Kung bibigyan siya ng pagkakataon, bakit naman hindi? Pero hindi niya sasamantalahin na nasa pinakamababang pwesto ang damdamin ni Sarah para gustuhin siya nito. Man, ayos lang naman siguro kung lumandi. After all, single ako, so ano? Pagbabago nito ng kanilang topic dahil lumalayo na yun. Mapapahiram mo ba ako, Renz? Kailan mo ba kailangan? Bukas ng umaga. Bago sumikat ng araw, kailangan makaalis na sila ng bansa. Napag-usapan na nila ni Krisa ang gagawing agad na pag-alis sa bansa. Hindi niya rin maintindihan ang pagmamadali pero umaasa siyang oras na magkaharap na sila ay malalaman niya kung bakit ganun siya. O sige, pasalamat ka at available ang pilot noon. Keep in contact na lang. Kailangan ko ring magpasa ng papel para sa biglaang route. Huwag kang mag-alala, Renz. Sagot kong lahat ng mga kailangang bayaran. Dapat lang, alangan namang ako pa. Pagdating ni Krisa sa unit ni Mauro ay kaganitong inilahad ang magiging flight nila ng Madrasta. Aniya, hindi na niya masasamahan sila dahil may kailangan pa siyang asikasuhin sa bansa. Though nice na niyang sumama pabalik ng Australia. Ang magiging papel na kaya niya lang sa mga sandaling iyon ay ihatid sila sa airport. Mag-provide na sasakyan nila at pagkatapos ay wala na. Yun lang ang kaya niya. Paano ang music center mo, Miss Aguilon? Nabalitaan ko na nasa Switzerland si Miss Jen. Hindi ba mapapasama ang pag-alis mong bigla? Tanong ni Mauro nang ma-finalize ng lahat ng kailangan. Marahang naigalaw ni Chris ang kanyang ulo upang sabihin na wag na itong alalahanin pa ni Mauro. Naisip niya na yon habang patungo sila sa unit nito kanina. Batid niyang magfa-function pa rin naman ang music center kahit na nasa malayo siya. Ang tanging problema niya lang ay wala siyang mapagkakatiwala ang tao na kung saan ay pwede niyang iwanan ang pangangalaga dito. Iba sana kung naroon pa rin si Miss Jen, kasi nasa Switzerland na to. Umiling siya kapag daka habang nakatitig pa rin sa kanya si Mauro na tinitimbang pa rin kung ano ba talagang tunay na sitwasyon. Saka na niya iisipin iyon, oras na makalabas na sila ng bansa, doon pa lang siya mapapanatag at makakapag-isip ng tama para sa music center na to. Pasasan ba't makakahanap siya ng paraan kung anong kailangan niyang gawin. Ilang araw na lang at babalik na ako ng Australia, sambit pa ni Mauro. Baka kasi iniisip ng kaharap niya na pwede niyang matulungan ng babae dahil may investment shares din naman siya sa music center nito. Ako nang bahala. Huwag mo nang alalahanin pa Mauro. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Sige, wala namang problema sa akin yun. Basta kaya kong ibigay. Pagkasabi noon ay humalukip-kip si Mauro at umayos ng tayo sa harapan ng sofa na inupuan ni Chris at ng kanyang madrasta. Hindi siya mapalagay na hindi malaman kung ano ba talagang pinagdadaanan ngayon ng babae na parang ang bigat. To the point na kailangan itong umalis ng bansa, magang-magaring ang mga mata nito at may maitim na circles pang ilalim ng mga mata. Baka sa maganda niyang mukha ang problema na wala siyang kaalam-alam. Kailangang may alam siya kahit konti. Bago ka umalis, kailangan mo sa akin sabihin kung ano ba talagang problema. Nag-aalala ko sa'yo. Hindi ka yan eh. Hindi ka tatakas sa problema. Baka mamaya may tinatakasan kang illegal na ginawa mo. Bahagyang natawa si Krisa nang dahil sa kanya. Ang akala niya makakalusot na siya dito, ngunit dahil desperado na siya sa tulong nito, ay minabuti niya sabihin ng lahat except sa part na kasal sila ni Nick at kung anong pinagsimula ng gulo. Hindi niya ito idadamay pa. Ang sinabi niya lang ay ang pagkawala ng kanyang kinikilalang ama at ang pagsulpot ng tunay niyang ama. Para kay Mauro ay valid ang man. Ibig mo sabihin all this time ay anak ka pala ng isang Mr. Celis? Hindi makapaniwala nitong tanong na kumikinang ng mga mata sa sobrang pagkagulat. Bilang kasamahan si isang larangan, hindi niya mapigilan ang sarili na makurious pa sa tunay na nangyari. Shit, Krisa, isa ka pala talagang legend. I mean, anak ka ng isang legend na international na musician, Krisa. Paglilinaw pa ni Mauro sa kanya. Yun ang sabi niya. Mahirap paniwalaan kasi hindi ba? Alam mo naman ang background ko. Jesus Christ, napaka-unexpected naman noon. Pero aminin natin na genes niya galing ang talent mo. Napakagaling mo kaya, hindi na ako ngayon magtataka. Nasa lahi niyo naman pala talaga kung bakit talentado ka. Kung bakit ganun ka nalang kaangas pagdating sa mga instrumento at saka sa boses. Babaeng version ka ng tunay mong ama. Sayang lang, medyo late ka na niyang nahanap. Pero at least hindi nasisiyahan si Krisa sa mga papuri nito.
Hindi isang karangalan para sa kanyang maging anak ni isang Mr. Celis at maging kapatid ng isang baliw na si Nelia. Siguro kung walang Nelia, maaari pang matanggap niyang ama at bukas palad niya itong papapasukin sa kanyang buhay. Pero hindi eh. May Nelia, nakaagaw na nga niya ang atensyon sa asawa pati ba naman sa tunay niyang ama ay related pa. Naintindihan kita. Kailangan mo mag-unwind pero bakit hindi ka humingi ng tulong doon kay Attorney Bantacourt? Bakit kailangan sa akin? Curious pa nitong tanong na biglang nagpablangko kay Krisa. Napaiwas na ng tingin si Krisa sa kaibigan. Halatang ayaw sumagot, napansin naman yun ni Mauro kung kaya hindi na muling nag-usisat sa bandang huli ay pinilit nitong sumagot. Dapat nga maging thankful na siya. Ang pinili nitong lapitan kumpara sa napapabalitang kasintahan nitong abogado. Siya na nga, hindi na ako magtatanong pero kapag nakabalik ako sa Australia, kailangan mo kong pagbigyan ng date kahit ni isang meal lang ha. Pa-experience mo naman sa akin na makadate ang isang Krisa Aguilon na nawawalang anak pala ng isang famous at international na musician. I-leak ko kaya ang impormasyong ito sa media, paniguradang pagpipiyastahan to ng maraming tao, instant celebrity. Huwag mong tangkain yung plano mo, Mauro. Oo na, nagbibiro lang naman ako eh. Yung date na lang ha. Ngumiti si Krisa at tumango, wala sa plano niyang magtagal sa Australia. Mga ilang araw lang sila doon, matagal ng isang linggo. Pupunta sila ng Switzerland. Gusto niyang makita si Miss Jen. Hindi pa niya ba nabanggit to kay Vanji na paniguradong hadlangan siya dahil sa ipinagbubuntis niya? Oo naman, walang problema. Bilisan mo sumunod doon. Huwag mo akong paghintayin. Napaawang ang bibig ni Mauro sa hamon ni Krisa. Walang kahirap-hirap na nakaalis ng bansa sina Vanji at Krisa. Inabot ng 9 na oras ang kanilang biyahe. Nag-check-in sila sa isa sa mga 5-star hotel doon. Tinawagan ni Krisa si Mauro upang muling magpasalamat na sapitin nila ang hotel. Para tuloy gusto ko nang sumunod dyan. Gusto na kitang makadate. Tinawanan lang yun ni Krisa dahil alam niya sa kanyang sariling hindi niya maibibigay ang gusto nito dahil aalis na rin sila kagad ng bansa. Ginugol nila ni Vanji ang mga araw ng pananatili sa pamamasyal. Aaminin niya, ngayon nasa dayuhan siyang lugar, nakahinga na siya ng maluwag. Sumasagi pa rin sa isip niyang asawa. Salitan sila ni Mr. Celis pero pinilit niyang iwaglit na muna sila. Saka na niya sila haharapin. Saka na kapag kaya na ng puso niya. Kapag matibay ng loob niya, kapag ready na siya. Iha, ayoko sana sirain ang masayang mood mo. Pero after natin bumisita kay Miss Jan sa Switzerland, anong plano mo? Saan na tayo? Kumakain sila ng almusal. Yun ang huling araw nila sa Australia. Wala po akong detalyadong plano pero alam ko makakaisip ako. Ayaw mo bang pagkatapos noon ay bumalik na tayo ng bansa at harapin mo ng problemang tinakasan mo? Ganun na lang ang iling ni Krisa, hindi pa siya handa, hindi na kaya ng puso niya. Bago pa lang siya nakakabangon na tinatanggap ang pagkawala ng kinalakihan niyang ama, nagsisimula pa lang maghilom. Krisa, ang problema ay hinaharap at hindi tinatakasan. Pwede mo siyang takasan pansamantala pero lalo lang itong lalaki kung patatagalin. Paano mo aayusin ang isang bagay kung alam mo na ngang may lamat na? Tapos iniwan mo pa. Niintindihan kita sa part ni Mr. Celis pero paano yung part ng asawa mo? Sa tingin mo hindi ka nun hahanapin? Sa tingin mo hindi siya magpapanik na hindi ka niya makontak at mahanap? Mahal ka niya. Nagkamali lang naman siya. Hindi magawang makasagot ni Krisa sa madrasta. Humigpit ang hawak niya sa bread knife ng mga dumaang sakit sa kanyang dibdib. Alam niyang mahal siya ni Nick at na-imagine niya na kung paano siya nito hahanapin pero ipinilig niya lang ang kanyang ulo. Busy po sa trabaho at ibang bagay si Nick tita. Kahit anong busy pa ng isang tao sa isang bagay mawawala siya sa focus. Saka base sa huling eksena niyo, hindi magandang lumayas tayo. Naisana ni Krisa na salungatin ang sinabi ng ginang dahil paniguradong magiging busy yun si Nick kay Nelia. Ayaw niya noon. Mas may oras na siya sa bantayan ang babaeng mamamatay. Hindi siya naniniwala doon para sa kanyang masamang damoy matagal mamatay. Mahirap na puksain. Gayon pa man ay mas pinili na lang niyang itikom ang kanyang bibig at pabayaan na lang sila ngayon. Lalo pat buntis pa. Sa panganay niyong anak, iha. Sana maisip mo yun. Doble ang pag-aalala nila. Baka nga pati ang biyanan mo ay hindi na rin makatulog ng maayos sa mga gabing nagdaan. Punto ko lang naman yun, Krisa. Huwag mo sanang masamain. Iniisip ko lang ang mga posibilidad na maaring mangyari habang wala tayo sa bansa. Pag nilayan mong mabuti, iha. Huwag mo silang pahirapan pa. Nag-deactivate silang dalawa ng lahat ng social media account na gamit nila.
Hinilingin ni Krisa sa madrasa na pinagbigyan naman niya. Bago lumipad ay masinsinang kinausap ni Krisa ang isa sa mga employee niya na kahit hindi pinagkatiwalaan nilagay niyang tiwala niya dito na huwag mag-alala kung pansamantala siyang mawawala at hindi makontak. Babalik din siya, may aasikasuhin lang. Huwag po kayo mag-alala, Miss Aguilon. Kami na po munang bahala sa music center mo. Bago putulin ang tawag dito ay makailang inihabilin ni Krisa na babalik siya. Ibinili niya pa na kapag may naghanap sa kanya, sabihin wala silang alam para hindi na lang sila tanungin. Sumang-ayon lang naman to kahit nang dami ng bahana ng katanungan, sisipan ng naturang empleyado. Naibsan ng pag-alala ni Krisa sa kanyang center. Naniniwala siya na kaya nitong mag-function ng maayos. Sige po tita, pag-iisipan ko po. Ani ang hinawakan ng puson sa stress at sama ng loob na inabot niya. Malamang ay apektado ng dinadala. Tinubuan siya ng bahagyang konsensya. Pati ang batang walang muwang ay nadadami ngayon sa kanila. Pero sa ngayon gusto ko po muna talagang maging malayo. Hayaan niyo rin po sana na muna ako. Hindi pa sapat ang niipon kong lakas para harapin agad sila. Ayos na sana ang lahat. Umaayon ng tadhana sa kanilang plano. Ngunit bago sila makaalis ng hotel sa Australia sa araw na yon, upang pumunta ng airport para magbiyahe patungong Switzerland ay biglang sumama ang pakiramdam ni Krisa na naging dahilan upang i-cancel niya na muna ang kanilang flight. Iisang linggo pa lang sila sa lugar at marahil dala ito ng malamig na klimang hindi na rin sila sanay. Ayan na nga sinasabi ko, bulalas ni Vaji sa taas ng lagnat ni Krisa. Hindi lang yan, may kasama pa itong ubot malalang sipon. Bako mapano katang batang dinadala mo? Ang lamig pa dito, kailangan mo nang dalhin sa ospital. Hindi ako mapapalagay kung hindi kita kagad madadala sa pagamutan. Kalma tita, kailangan ko lang po siguro ng pahinga. Hindi Krisa, kailangan nating matignan ng doktor. Hindi biro ang taas ng lagnat mo ngayon. Sa kabilang banda, halos lunurin ni Nick ang kanyang sarili sa iniinom na alak mula sa bote upang makalimutan ang bigat at sakit ng dibdib ng kanyang pinagdadaanan. Walang patid ang bagsak ng kanyang mga luha na tila bang alak na nilalaklak niya ay diretsong lumalabas sa mga mata niya. Mababakas ang labis na pag-aalala at stress sa buo niyang mukha na para bang pasan niya ang buong langit at lupa. Baka ilang beses na napahilamos siya ng mukha, pilit pinapatigil ang bagsak ng luha. Kuya Nick, gumamit ka naman ng baso. Reklamo ni Nati sa kanyang harap, gaya ni Nick ay problemado rin ang kanyang itsura ng mga sandaling yun. Para ngayon ka lang nakatikim ng alak, aba naman. Mababaliw na ako Nati, mababaliw na ako. Kapag hindi ko pa nakita ang asawa ko, mababaliw na ako. Patuloy na hikbi ni Nick, parit ang batang naglalabas ng sama ng loob sa kanyang kaharap na kapatid. Kasalanan mo rin naman kasi alam mong galit siya doon, ginawa mo pa. Sisipan nito kay Nick na lumagok na rin ng alak sa basong kanyang hawak. Pareho silang nasa maingay na bar ng kapatid ngayon. Ilang gabi na nilang ginagawa yon pero parang walang nagbabago sa pinagdadaanan nila. Pareho nilang nilulunoy ang sarili sa alak para saglit na makalimot sa mga pinagdadaanan. Kung hindi mo pinuntahan, ang ex-girlfriend mo hindi to mangyayari. Alam mo nang ang buntis ang asawa mo. Maselan yun, saka emosyonal. Sa halip na dinadamayan mo lang siya sa pagkawala ng papa niya. Tingnan mo na. Kita mo, pag uwi ni Nick naman siya matapos siyang kalad ka rin paalis ng mga magulang, ay katakot-takot pang sermon ang inabot niya sa mga magulang. Kampi ito kay Krisa. Walang imik naman tinanggap yun ni Nick dahil wala naman siyang ibang magagawa kung hindi lunukin ang lahat ng masasakit nilang salita. Magulang niyang mga to, pero kung makapagsalita parang si Krisa yung lumalabas nilang anak. Palipasin mo na muna ang galit niya. Hindi mo pwedeng parsahin siya na tanggapin ang mga paliwanag mo, lalo na kung galit siya. Hayaan mo na muna siyang kumalma. Patong-patong ng stress ng asawa mo, Nick. Tapos dinagdagan mo pa. Maawa ka't baka hindi na kanya kayanin pa. Diyos ko, sa lahat ng ito, ang apo namin ang nahihirapan. Si Mrs. Bentacourt ni hindi na rin alam kung anong gagawin sa anak niya. Panay ang paulan naman ni Mr. Bentacourt ng mga tingin kay Nick na punong-puno ng pagkadismaya. Hindi na lang niya sinatinig yun dahil baka kapag ginawa niya, hindi na naman niya mapigilan ang sarili at muling mapagbuhatan to ng kamay. Matanda na rin kasi ang anak niya kaya inasahang matured na. Pagdusahan mong lahat ng matuto ka, hindi porket mahal ka ng isang tao, aabusuhin mo to. Hindi ganun, Nick. Tandaan mo't may salitang nakakasawa at nakakasakit na. At bilang babae, alam ko kapag hindi na namin kaya ang sakit, mahirap nang magpatawad. Mahirap nang muling magbigay ng tiwala. Maniwala ka. Lilipas din yan. Hayaan mo na lang muna siya. Dagdag ng inang nasa mukha pa rin ang labis na pagkadismaya sa kanya. Alalahanin mo sinaktan mong damdamin niya pati ang physical na katawan.
Nang gabing iyon hindi magawang makatulog ni Nick kahit na sandali. Wala siyang mahanap na pahinga ng gabing iyon sa pag-alala sa kanyang asawa. Pabalik-balik siya sa mga nagawa niya at nasabi. Nangangati ang kanyang talampakan na bumalik sa tahanan ng mga Agilon. Gusto niyang muling humingi ng tawad sa asawa ngunit kapag ginawa niya yon, baka nga tuluyan siyang hindi mapatawad nito. Hinintay niya na sumikat na munang araw kinabukasan kung kailan tulog pa ang mga magulang ay tinungo niya ang tahanan nila. Nakailang doorbell na siya, nakailang sigaw mula sa labas ngunit walang sumasagot na parang walang tao ditong nakatira. Tumahip ng dibdib niya sa sobrang pag-alala. Chris, Mama! Hiyaw niya habang salita ng pindot ng doorbell. Umakyat pa siya sa may gilid ng gate upang tanawin ang main door ng bahay. Umaasa na kapag ginawa niya yun ay mabubulabog sila sa loob subalit kalahating oras nang lumilipas ay wala pa ring naging galaw. Natataranta na siyang nagtungo sa guardhouse ng subdivision upang humingi na doon ng tulong. Sir, umalis po silang mag-ina kaninang madaling araw kaya wala po talagang tao sa kanilang bahay ngayon. Sagot ng guard na ikinatakas ng buong lakas ng katawan ni Nick. Umalis sila? Saan sila pupunta? Alam mo ba?